sa iyang tabang kanako sa mga niaging mga panahon o ayaw kalimte pagpahinumdom sa ila sa tibuok Pilipinas ang Cebuano ragay gwapa o gwapa. Tinuod man na. Kita lang ko sa inyong naong kadagkong ngipon. Bitaw ka nang, nako magdugay kay ibaw ko ganina ramo na minaw. Alingug-ngug na. Hasta ko nga rin dito sa tent, hapit na ko nga. Ganina ra ko nang likod-lingkod lang. Mga kaigsuunan ko, may gabi ikaw inyong tanan. O maagoy mensahe nga gamay. Bahin kani sa pagbag-o o mga provision sa konstitusyon. Wala ko'y problema diha. Even kanang provision sa term of the President. Ang ako lang gustong mensahe para sa tanan na minaw na mag-chat-cha man ta unsa mang pinaagi People's Initiative, Constituent Body sa Congress o Constitutional Convention, we can really change anything there for as long as there is no vested interest. Nagapatong niya. Ayaw pag-usba ang konstitusyon para pabor kanimo nga mulig kuray diha o ngaita pag-usa ka termino. Komportable na ta sa unom katuig one term. Let us stick to that. Mas maayo para kanako nga ug unsa may ilang gusto kay mo maginay pasangil permit nagdako gugos politika nga gusto abrihan ang economic provisions bla 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 bla. Mora man ginay pasangil niadto pa na basig kinsang presidente gayaka diha mo ginay gusto labi na o inato na ang ilang termino. Ngunay nakaapan. Wala kayong problema kang presidente karon. Wala pa naman pod. Ako masuportar. Changes in the Constitution, economic provisions, whatever. Even in the terms sa tanang chapter diha, pati na, apil na ang kanang termino sa president. Okay ko. Basta dili mo pabor sa galingkod karon o sa sunod na eleksyon. Lisod na. Mubalik na punta sa gubot pareho ni Adto nga og maay mo lingkod o 4 years ni Adto, mahinumdo mo, another 4 years, ang upat niya katuig sa una nga termino, walay buhaton, kundili magkampanya, mangitag kwarta para ang sunod niyang termino masiguro. Mo ginay may tabo niya. Base kung saan imong istorya, by whatever measure imong bulahon ang Pilipino, mo ginay hangturan. So muna ako, masuportar ko. Chacha, okay. Basta si Marcos moingon, bukumit siya sa tao nga dili siya mudagan pag-usap. Posible mo balik ta sa two terms o whatever. Baskig unsang provision atong alisdan, mudiritso na ta diya, ayaw ng economic
Palabot sing lang na Mudiritso ka na kada presidenteng tindog diha, umulingkod, umuyaka, mo ginay gustong buhaton. And sad to say, dili man pang daot sa presidente ni Adto o karon. Ang una yung presidente nga gauso aning Chacha si Presidente Marcos Sr. In between, far and wide sa atong political life sa atong nasod, isulpot na pod ni Chacha pag-usab diri na sa anak. Ngunay problema diha. Ako mo suportar ko. I mean, I would support any changes in the Constitution that would enhance, improve, or whatever would make the Filipinos happy. I am for it. Walay problema. Basta wala lay musod nga interest para ugma nila. Ngunay Constitution, well, we can only say, let's go ahead. If you want katong people's initiative, whatever, para nako, if you can gather enough signatures all over the country, which is really very hard to do, dirita sa Constituent Assembly, Congress converting itself into a body that would change the Constitution. Mura na plano nila ron, murag ang People's Initiative, wala mo take off. Naara sa runway, wala gyud mo saka. So niya karon sa Kongreso. Sa atong mga congressman, wala ko'y problema. Ang problema nako, ang inyong kaugmaon nga inyong isiguro, labi na maingon mo, nga kung may bagong konstitusyon, magpabilin mo, nga as you are, where you are, where, kung asa ka karon, diha ka steady o na sunod eleksyon, o niya bagong termino para sa presidente. Lisod kaayo na, you do not tinker with the Constitution. Ayaw ginaghilabti kay og imo nang hilabtan pareho sa natabo ni Marcos pero gaba lang kayo naman. And this is not really to make any challenge to the president. Mudto sige kaan hantod na, sige nadugay na on that to change the Constitution to prolong patason. Okay. Magkahuman, magtanaw niya maglisod, declared martial law. So we had to endure almost 20 years o usa ka tao lang. Walay buto-buto. Ang demokrasya, ang maagi, na ay rotation palibot 6 years. Ang local, wala may limit. O gihigugma ka pastaw, walay pugos, walay terorismo, walay palit. Munta na'y gwapo na istorya para sa atong nasod. Ang problema, sudlan usahay, well, di na to ning Cebu ni Adto, long time ago, di na lang po pangan og tao, kay baya, taga Dirira Bako, taga Danau akong kagikan. Di na lang ko, panahon to sa akong amahan, dire pa, pag-ung abogado, munang imo ganing usbon, magkaguliyang yun, mag-away, hantod na lang maggubot, o niya, natarong o gamay, but I said, in between, na ay panahon nga nila Coring, wala gay lihok nga gamay
nga usbon changes in the Constitution. Ako para nako, even if they would dwell ilang muabri ang Constitution, ayaw na lang ng economic, kay labutsing na eh. Pero if they are going to a chacha, musuportar ko. Pero, o buhi pa ko, ingnon yun na ako, nga kaning provision para lang ni sa future. Kaning incumbent, dili na ni makadagan. Kay mora may iyang naabdan. O unsay iyang naabdan, 6 years, 1 term, puto brotadiha. Imong patasan, imong pamubuan, ang Constitution is almost sacred. Mubitaw na nga, sagrado na. Ngunang kita, basig kani karong gabi una, kadanghanan Bisaya. Pero na yung mga kauban na akong ikas military, puro generals, retired, ang uban. Ngani uban kanako, ang uban ikas Manila ni Lupad nga rin. Maminaw lang siguro o kung sa'y isulti. Okay man ako, walay problema. Ayaw lang suluha ang gobyerno. Sunda lang ang konstitusyon. O mora na'y durar, if there is a time limit, stick to it. Don't. Para walay samok. Di ko gusto, ako di naman ko gusto mag-apel-apel. Retired na ko. Pasalamat na lang ko sa Ginoo, mas langit, kamo mga Cebuano, nga nisuportar yun na ako. O tanang Pilipino. Pero, siyempre kasi, papaano, Bisaya ako, di, landslide talaga dito sa Cebu. At, sana naman hindi kayo maghinakit. Nasa Cebu tayo, puro Bisaya. Pero magsalita naman ako ng Tagalog kunti para masabihan din ng mga kababayan natin na bigyan na sila ng importansya. Yung mga Tagalog, pareho tayo, irrespective po. Walay, para sa ako, gikan pa akong pagka-presidente. Wala na ng Muslim, dili ko gusto ana. Wala na ng mga mga Ilonggo, mga Waray, the usual epithets. Kuan ba? Storya. Gusto na ako nga sa akong panahon, makita na ako nga Pilipino, ato yung gaksod ang atong isig ka Pilipino. Gikan nga to sa Batanes, nga to sa ulo. Mo po na akong ginasulti sa mga Muslim. Ayaw mo pag-sulo-sulo diha, kay di ko gusto, anak. Kanang maingon mo nga Muslim yan, don't give it that. Dabaw ba siya asa ko, ignon ako sila. Only one. There's only one reason or one maybe element that could really fuse this nation as a one nation is wala tay tribo eh. Itong unang panahon, wala man tamang kasinabot. Ang atong mga minuno ni atong unang panahon nagsabot. Kay wala man tayo nasod ang atong kaugalingon. Nisulod ang mga Espanyol for 400 years. Giyak-an pa nila. Pagkahuman ni Ana, nisulod na pod ang Amerikano. 50 years
ilang ipahamustulan ang atong kayamanan sa atong the forest, the mining tanan. Pagbuhi nila sa gobyerno, ilang gisiguro nga parity rights, nga magpabilin ang ilang rights pareho po sa Pilipino. Parity, tabla ba? O ng parity rights. Sakit man sa buot, maghisgot ni Ana, puro naman tayo mahimo. That's past. I hope that kaning atong nasod, kaning atong mga anak, o anak sa atong mga anak, will learn the history well, and maybe di yun ta pasakop o banyaga kailanman. Never again. Magpakamatay tag magpakamatay, ambak tag asa ta ambak, dili gud ta mo sugot nga nailaing tao, mga labidag yung banyaga, nga mo'y maghari-hari sa atong yutang na tawhan. Pilipino ra gyud na, timan-in ninyo, muna'y ipasa ninyo sa inyong mga anak. Nga ayaw gyud mong sugot nga ang Pilipino second lang. Diri sa Pilipinas, first gyud mo. Dili na pwede ng aging mga Espanyol, Amerikano, nga naa sila'y special nga dili pareho sa usa ka Pilipino nga naa sa nagpuyo diha sa daplin sa dagat ug naa diha sa suba nagpayag-payag siyang kapobrehon. Dili gyud na mahimo. Dili pod nato matagaan. Ginustong kuman. Dumadaan ang presidente. Ginusto kuman na lahat tayo mag-angat. Ang problema talaga ang economy. And I cannot blame Marcos. It is a slow and grinding thing bago tayo umangat. Siguro, kung hindi tayo nasa ilalim ng mga foreigners, we could have done better or faster. But the fact was that we were under the Spaniards for so many years as slaves, then the Americans as workers, bago tagi buhian nila. Ayaw yun mong sugot. Ingna inyong mga anak, magpakamatay mo para sa inyong yutang na tauhan. Dili yudo masugot nga magpalipin tag-usap. So niya ako, kaniya maning proposal nga i-amend ang Constitution. Okay ko. Wala problema. There's really no problem. You do not have to convince me of anything. Except that it should not be a right for those who are incumbents, including the President. Pati si Marcos, President, sabihin ko sa kanya, Mr. President, you were elected under a constitution for 1 term of 6 years. Be happy with that. Bakalipay ka na lang naakaman. Pasawat ka lang sa Ginoo, gitagaan ka grasya, na nakakasilbi ka sa imong yutang na tauhan sama sa imong amahan. Pero ayaw sunda ang iyang iagian. Kay mapandol yun na diha. So munang any changes, kaning prolonging di ayaw mong sugot. Let us stick, guwapo na ni, 6 years, 1 term only. Actually, there's no reason. Kanaming mo na, kakalik. Puto. Kaya ba mga yawa, ang ilang convenient excuse, pasangil, para palatable, murag matoon sa tao, ang ilang
kuha nga economic provision. Mo ginay rason economic provisions. Niadto pa na, if there is an attempt to amend the charter, the constitution, the first excuse or reason na iuna yun na ang economic. Wala may, o sa may, kagwapo ni mga building, kagwapo sa Cebu. O sa may baguhuni mo dire, ang mga naong, gwapo naman daan, gwapa naman. O sa may usbuni mo, batasan, batasan noon medyo subidahon ang Bisaya. Bisaya, ano ba ko? Mo ng Bisaya, agi o balikas o inisog. Kaya, wala sa Mindanao. Kung dili ka kamo o mo, Jesus Maria Josep, Taragaba. Kung di ka mo sukol o patay ka to, di ka mo upod mga hadlok, di ka mo tubag o balikas, wala. Ayaw na. Niadto to, karon siguro ang walang nila. Di na po kumusugot. Tambakan ako tanan. Ayaw. Katong pinaagi ni atong tikas, terorismo na. Piliong kastaw kay gusto kanila. Period. Piliong kastaw kay qualified ka. Period. Piliong kastaw may kwarta ka, wa ka mamalit, milyonaryo ka na daan, popular ka sa tao, wa pa ka mo padayag ba sa tao nga mo naakay daganan, sige ka nagtrabaho sa imong isikatao, okay na. Pero ka ng milyonaryong maingol nga mukalit lang kabuutan, mo man is Pilipinas. Kwarta eh. Ang sakit nga na kay ang Pilipino in town. Mapalit yun. Musugot tag sa dili, ang tao, labig yung pobre. Basta kwarta na, udawat yun na. Watay mahimo, watay ikabaylo eh. Government cannot subsidize o pila ilong paghatag anang tawhana. Wapoy, gawas lang ka ng mga milyonaryo mag-part sa eleksyon, patasan na sila ilang ihi o kinsay dako gasto. Pero beyond that, ang eleksyon, kuhan yun, o unsay matarong. Pamili mo o unsay tarong nga tao. Mura bang yun na, Pilipino, qualified, tarong. Ayaw mo sugot nga isog, hadlok, magterorismo, o na, panahon na ni agi na. Ayaw mo sugot, ana. Naw nga pagsulti, Mayor, di naman siguro angay mag-diskarte o ingon ng paagi. Di rin naman ta pwedeng maghadlok o tao, palito na to. Di naman na maayo. Pero, mubalik na hantod ang ekonomiya nato, di igod mo saka. Goro, ang imon yung anak karon, mga anak na, mga apo, mga anak sa inyong apo siguro. By the grace of God, anang panahon na, baka sultik ta kami nga. Because by that time, at least ang ekonomiya nato, mutaas na. Problema ang manggudag ang pobre. O di yun nato maatong pagtabang. So, either popular ka, kaayo, o may kwarta ka, daghan. Mura nga rin sa politika. Ako rin nakalusot nga rin nga I would not belabor the issue about being right and righteous, whatever.
kinakita na muna ko. Niadto na kita ko ninyo ang presidente. Nakita ninyo ako ngayon. So, huwag na natin usapan yung ganun. Basta, every election, see to it that you napili mo yung taong tapat talaga sa bayan natin. Sa papatoy akong isulting ihawa. Kalimot na ko si naaramay madiha, naaman po ang sound system, si buga-buga. Magsininggita niya sa akong niyam ng akong asawa. Magsininggita mga akong kauban, sa mga generals. Magsinultihay media ganina, magsakit me. Unsang orasa ta. Mutubag pong general. Ngaya na siguro tayo mag-uwi. Ng mga wala mag-ay general na to. Puro mo yung mga kadaghanan atong mga generals. Okay. Atong kadaghanang sundalo, Ilonggo o Ilocano. So, naturalmente, kadaghanang musod sa PMA, Ilocano o Ilonggo. Ang mga taga-Cebu, gusto away. Bahala mo diha sa Mindanao, patay mo, basta kami nga rin, happy-happy lang. Wow. Except for, I forgot his name, General taga-Cebu. Few in between the years. Gamay rin, Bisaya nga. Ang hilig yun magsundalo, ang Ilocano o ang Ilonggo. Ang Ilocano, kay gusto yung magsundalo. Te, mga Ilonggo, na gusto mo mag-armas, uwa, ngita ko patay mo na Ilonggo. Gusto ko, 45, bari, Armalite, bari. Pub. Bitaw mo na tiaw. Mama, tiaw sa Mindanao. Mugin na tiaw. Kay, walaway yun. Kay ang, ang survival doon, in places like Cotabato, Zamboanga, na maraming kapatid natin na Muslim. Yung karamihan, hindi tatagal dahil sa gulo. Pero, ni Ilonggo, abawlit, nga, way atras na advance dito, advance dire, patay dito, patay dire. Muna sa Mindanao, ang warning faction is, kayong presidente ako, pasabot yun ako nga, what's the use of dying for? For what? Ayaw mo yung Muslim? Ayaw mo yung Maguindanao? Ayaw mo yung Ilocano? Ayaw mo yung Ilonggo? For what? Hindi mo nang mapalayas, hindi mo rin mapaalis. Mapaalis mo, patayin mo. Gaganti rin yan. So, the cycle, the vicious cycle, never ends. Kaya, sabihin mo talaga, walay Bisaya, walay Ilocano, walay Maguindanao, Maranao, para nako, ang presidente ko, tablatan tanan, walay tuo mang bod. Kaya dili, ito, atiran ito mga yawa. Anong usahay sa presidente? Wa ba kumanghambog? O kinahanglan presidente ka, kinahanglan
na respeto ang tao nimo. Usara kasulti. Pero daghan ka po sabit. Mayingon gani ka, undang mo, hawa mo, undang mo sa droga, o dili, patsyon ta mo, o di mo undang, di mo layas, patsya gyud. Walay laing paagi diha. Kaning droga, it's a vicious cycle. Ang kadaot diha, ang atong mga anak, ang atong kaugmaon. Kaya ang atong mga anak, may mo trabaho para makakwarta sila, makapalit sila og lugaw para ihungit nimo sa imong katigwangon. Now, og imong gubuon ng mga bata, magtiguang nako, kisa may akong masampit. Mingon man ang imong mga, tinuod mga parinte, pero sus pasaylo agad may hagay, parihugit ang pobre, no? Unahon, wala may dato ng rin. Pipilara may dato ng rin. Munang ako, mantas kayo ko. Natong presidente ko, hantod karon, munang gikiha ko nila sa International Criminal Court. Ang sige lang, kiha lang mo diha. Kadaghan ako kadaganan, Davao, Cebu, dire, dagang ko sa Bantayan, dagang ko sa Danau, taga Danau man may. Oh, dagang ko sa Gasa, Bisaya mo. Pero undang mo sa droga, kay kanang droga, mo ganay mo patay sa usap na. Huwag na tayo maasahan. Kung imong patsyon ang akong anak sa droga, matiriring, mawirla, unsa may paabuton pa nako. Eskwelahon ako, high school, pagka-college, imong tagaan o droga, musulod sa droga, magyaka lang diha, pagkahuman mo gawas, man-rape, mangawat, tanang kaputahan sa kalibutan buhaton para lang makabot ang droga anang adlaw. Munang suko ko kaayos sa mga putang inang mga drogista. Labin na gyud kanang mga pinanser ng milyonaryo, di lang ko makasulti kung say tribo nila, pero makasabot na mo kay law ay mapudog akong kay astara ba ako naapoy dugo nga. Imong sa may ato mapaabot sa atong nasod. Okay na ng mga dato na naway deposito daan. Kita, magpa-eskwela ta sa atong mga anak nga unta pagka abot sa panahon nga di ka na makatrabaho, retired ka na, idutil ka na, mo palit o bugas o baski buwad na lang isuwa para ihungit sa imo. Pero imong morning rason nga nganong paminawa ko ni morning rason nga nganong mantas kay ko anak. Ato ang imbestigar sa wala sila kasabot anak. Kaning mga puti utang ina ninyo. May alam mo sa istorya, ay alam mo musulting, mo kini mo kana mo ay dapat ng buhaton kanin tinarong. Gusto sila straight. Ang problema, sila may kwarta. May kwarta pa gani, nagyapoy droga. Pero may kwarta. Ang Pilipino, pagkaguba sa anak, guba na ang pamilya, guba na ang kapalaran natong tanan. Muna'y di yun na ko gusto. Munang init kay Gauss sa mga drogista, hantod karon. Kay mabalik ko basig bagay ang baya sulti ang akong usa ka anak nga rin, ang mayor, si Baste, muna'y kamanghuran. Ang maguwang anak, itong babae,
si Inday, Sara. Moto'y mangulatag sheriff. Ang maguwang po nila, kamagwangan nila, kaniya mga re, pero di daw siya musulti kay ang iyang parang kaya ito, o bang babae ragi niya, dito. Ulong. Ha? Ulong. Kamagwangan ako. Tuluran na sila. Ay, silo ako. Duhay akong asawa. Sa unang asawa, tulo. Ikaduhang asawa na ako, ang akong karon si Hanilet. Nay anak, si kasi ito pangalan ito. Kitty. Mora na. Manang ingon nila nga may anak sa gawas. Basket tinuod nga kan, gisiguro gyud nako nga di na lang kung istorya yun sa pupagi. Pero gisiguro gyud nako nga wa ko'y anak sa gawas. Maluoy ko sa tao. Maluoy ko sa tao magdako ba nga way papa, way mama nga. Kung imo lang pong bisitahan o kada semana, 2 ka adlaw, yan, mabalik ka nga to sa tinuod ni mong asawa. Itong unang asawa na ako, isubog ayaw galagat ng mata pirmi. So, nibalhin ko rin sa ikaduhang asawa, mas isamot, magsige pag kagot sa ngipon. So, bulakin yan eh. Kadto Bisaya, kaliwat at to, pero tisay mo ng ilang nanay ni Baste o may pulong. Natingabi tao kanina, tanaw ko sa, wa mo ko klaro kinsa ka istorya. Hinako, naman lagi ipa-istorya, ano, speech man nila ng priso, gigam, imo mo ng anak. Napulo mo nagtato. Kamot sa tiil ka. Mopod si Inday. Actually, si Inday may sugod ka na akong anak na babae. Mo ginay malditas na na. Siya kasugod anang sa pamilya Patato. Di mo tuo ba? Di mo tuo badlungon. Kiaway yun. Kaya sige. Ambot lang kaya ikaroon. Pandugay mo kung kita sa akong anak. Huwag ba lang ko na sila ka puan ba nga kita, salabi magkatiguang ta. Mingaon kita sa atong mga anak. Apo. Wala na sila ka sa until sila maabot sa panahon nga sila po'y amahan o mga po. Anak na nila ana ang tuyok sa kinabuhi. So, muna ang sa po itong istoryahan. Mas po istoryahan na to. Kinsay kadunggab ni Magellan. Di sila po lapo. Kanibang pagka-presidente na ako, tawag na ako ang Bureau of Fisheries. Yan ako, ito bang lapu-lapo na isda? Sino nagpangalan nito na lapu-lapo? Sila, Mr. President, matagal naman yan. O siguro, basta pagdating namin dito, lapu-lapo na yung isda na yan. Pero huna na kung maputang ina mga Tagalog. Nawa among hero nga to sa Cebu, gihibo lang yung isda.
bitaw. Pero bagay noon, may doon puntag na pula pong di kayo mayong kinilaw. Na pula pong tinula, pula pong sabaw. Mga hinumdum ko pirme. Kasi nga ng mga panahon, maghiskot yung ko, always ay mamingaw ko sa nihawa mingari sa Danau, may edad na manggod ko. I was about 6 years old. So naana ko'y deep perception sa lugar. Even ang Cebu ni ato nisod na sa akong munang every time mani ako nga rin hindi komportable ko nga na ako sa akong kagulingong nasod na ako sa Kabisayan, pero ang akong lolo nga Leyte, ang lolo na ako may tagang rin. Munang maghandom ko Bisaya. So, og dili ko makaanhi kay lisod naman ko karon sa kwarta, retired na, limitado na ko di na lang kung istorya, basta limitado na ko sa akong retirement. So, pero gusto ko pirmi mo anhi kung may panahon gani unta, gusto ko matugdanaw. Pero may taga-Danau nga rin. Kumusta ninyo? Gusto-gustong bisita. Nakapaman itong balay nga among gipoy ni Adno. Murag hagdanan ng balay na bilin, pero unsa pa ba istorya na ako? Ang atong ugma. Well, ang atong ugma tanaw na to ako okay lang. Si Marcos karon medyo maganda ang suportahan ko yung Chacha at I am comfortable supporting the President. Wala pa naman ako nakitang talagang yung big error, big mistake. Wala pa. Wala naman ako nakitang maybe yung sa baba. Pero sa kanya, wala akong nabalitaan. So I continue to support him. Basta I don't know how his term would end. Pero tingin ko maganda ang takbo niya. Kaya lang, yung minsan ang mabuti lang, yung military, pati pulis, nagpabilin nga medyo disiplinado. Lalo na ang military. Namakpak mo na, retired siguro, kaya ang pensyon, nasa ako na lang. Nadanghaw ko man military, naghanmi na nga ni. Ang uban ikas Manila, lupan rin yung maminaw lang sa ugunsay hungihong aning Chacha. Okay ko, as long as it is not intended to benefit the incumbent. Bot pasabot, si Marcos kutob radya sa one term, 6 years. Ug i-amend niyang constitution, join him and I will operate with him. But dili na applicable sa iya. Because og iyang i-amend ang constitution para makadagan sa usab, mo na nay problema. So he was elected under the constitution for one term for 6 years. So be it. Diya ka nakutom. Pagkahuman, maski nga na to, sunod nga amendment sa constitution, tagaag 3 terms, walay bali sa ako. As long as it is the will of the Filipino, masunod yun ang tao. Ang
ang kuan gyud ana og unsay naa sa kasing-kasing sa Pilipino. Period. Di na tamo lampas diha. Og unsa lang po'y gusto. Kasayo bang ang bato ninyo nga rin? Mo man ang mangulitaw nga dili tagdon. Uso na sa mga baryo niya to. Mangharana gani, unya dili mo abri ang babae o bintana. Batuho na noon ang nanto. Early. Naptang ko para pagka-mayor. Pagka-mayor na ako, wala. Lapdos yun na nan. Uway na kalusot. Basta onsalay, pala sa ako, tama o mali. Kuto bertadya. Di tamo gawas. Basi kinsay akong kaistorya, negosyante, tama o mali. Mamili ka. Hanggang dyan lang tayo. Mali ang imong pilion. Tangina, magka-problema ka talaga sa akin. Hanggang kung ano lang ang tama. Sa akong panahon, pero buyag, di man po kumanghambog. Di bang yun mo makontrol ang gobyerno? Impossible. Numero 1 kaning pulis. Dugay ko kong fiskal. Anak ka ng nawaring matsipo pulis na niaging kauban ako. Pero kaning pulis, God, so basta